Nako, ito ho mga kababayan, matindi ho ito. Dahil sa may binabanggit po, ito hong si Okta Research Fellow, Professor Ranjit Rai. Nako, dapat na rin po magkaisa yung mga anti-Duterte forces. Nandyan po yung dilawan, pink. Pag pinagsama, pinklawan. Yung mga makakaliwa o sinasabing komunista. Siyempre, yung mga Marcos. Dapat daw po magsama-sama yung apat na yan para meron daw po silang tsansa na talunin. Ito pong si VP Sara Duterte o yung kampo po ng mga Duterte para sa 2028. Mga kababayan. So, yan po ang binabanggit nito hong si Professor Ranjit Rai ng Okta Research. At siguro sila naman nagsasagwa po ng mga survey at alam ho nila, no, yung pulso ng taong bayan. Kasi sabi ho ni Professor Rai, talagang may mga kanya-kanyang solidong bailiwicks, di ba? O baluarte, yung bawat kampo, kaya kinakailangan na sila po ay magsama-sama para mapalakas yung pwersa, yung mga anti-Duterte. Kasi kung hindi raw po mangyayari, wala. Olat so sila mga kababayan. Pero sa ngayon ho, at ako bilang isang komentarista mga kababayan, talagang napakahirap pong talunin. Ito po nga si VP Sara Duterte. Bakit ho? Yung Visayas at Mindanao ay sabihin natin 95%. 95% ho. Lalo na sa Mindanao siguro ba 98, 99% ho, mga kababayan kuha na ni Duterte. Ni VP Sara Duterte, 99% sa Mindanao. Sa Visayas siguro sabihin natin sabihin natin mga 75%. 75% na kanya. Susuporta sa kanya. So, ang laki na ho ng baluarte ho ni VP Sara. Kung pag-uusapan natin sa 2028. Tapos, ay ito hong sa Luzon. Alam niyo sa Luzon hindi mo masabing kung kanino man yan at wala akong makukuha dyan ng mga Duterte dahil sa alam mo sa Luzon, marami rin po mga Bisaya sa Luzon. So, talagang napakahirap po para gibain at tatalunin itong si VP Sara Duterte sa 2028. So, yun po, no? Ito, panoorin nyo ho ito mga kababayan at may binabanggit si Professor Rai. Ang sabi niya, ito ho, the anti-Duterte forces, if they don't unite, they're going to lose. That's it. That's simple. Ayan, napakasimple. Makita nyo sa ating TV screen, binabanggit ho ni Professor Rai. So, mabigat ho ito, mga kababayan. At, pero ako sa tingin ko ho, mga kababayan, kahit na, magsanib pwersa pa, mahihirapan ho. At, pero, kung tutusin, talagang mahihirapan din magkaisa ho yan Halimbawa, yung mga dilawan at o pinklawan, hindi po lahat po sila ay kampante na sumanib sa mga Marcos. Bagamat may ilan, nakita niyo naman ho ngayon na talagang medyo lumilinya na ho sa mga Marcos. Tapos yung mga kaliwa, malabo yan. Talaga umaatake po ito sa mga Marcos di po ba? At sa lahat po ng administrasyon. So malabo ho. Tapos yung iba pang pwersa na siguro yung mga independent mag-isip, independyente, ay malabo talagang magkaisa. Kaya ako kinukompute ko mga kaubayan, talagang mahirapan po sila dito po kay VP Sara Duterte. Kaya nga ang ginawa ho dito ho ng mga sabihin natin, partikular ng administrasyon, talagang pinipili to na mapatanggal yung ma-disqualify. Kaya 'di ba isinulong ho yung yung impeachment laban po kay VP Sara Duterte. At talagang base nga sa mga report ay bumuhos po ng pera at parang lumilitaw at yung di umano yung mga ulat kasi mismong sina Congressman Toby Chanco nagsabi binigyan ng pera parang suhulo ito na yung mga tupad, AX, yung mga ganyan ayuda parang pangsuhol kasi yan po ang binibigay na ng mga politiko para sa kanilang kampanya. So kapalit daw di umano ng pagpipirma sa impeachment Kaya lang masaklap po rito mga kababayan. Talaga kumisan pag masama ang iyong hangarin di ba? Mabubulilyaso ka talagang
Ayun po nangyari. Nabutasan ho sila at may mga may mga mali sa kanilang pagka-file ng impeachment case laban kay VP Sara Duterte dahil sa masyadong minadali. At siguro bukod sa pagmamadali ay kampante dahil sa mayorya po ng mga kongresista ay pumirma. Pero nakalimutan nila may mga naunang nag-file. So, kaya nagdesisyon po ang Supreme Court na labag po sa ating saligang batas ang nasa pangatlong yung paghahain ng kasampa ng impeachment laban kay VP Sara Duterte. So, masyadong minadali. At siguro hindi na ho nakapag-isip. Basta tayo, hindi, kaya natin to, tayo nakaupo, nasa administrasyon. Pero wala po, andyan po yung Supreme Court. Kaya nadiskaril po. Diba, kahit lahat po ng mga pamamaraan, ginawa na ho, mga kabayan, di po ba? At ang pinakamasaklap, alam niyo ho, talagang merong merong nakikialam sa taas di ba? Na kung saan, sa atin, sa Panginoon ng mga kababayan, biro mo, nagbuhos din sila noong 2025 elections, midterm elections. Pero sa kabila ng napakaraming pera na sinasabing di umano'y inilaan sa kampanya, talo pa rin ho Hindi ho nakuha nila yung mayorya na mga kandidato na nanalo noong 2025 elections. Kasi kung nakuha po nila ang mayorya, tapos na si VP Sara Duterte. Kasi kontrolado, hawak na po ng administrasyon yung sa House of Representatives, tapos sa Senado pa. Kung nakuha po, halimbawa, yung kandidato ho nila sa 12 kandidato, kahit na 10 lang ho ang pumasok Tapos may mga naiwan pa sa Senado na kaalyado. So talagang super majority. Sa ngayon ho, manipis po 'Di ba? Napakanipis po ng kanilang bilang. Kaya nga nung nagbotohan, 'di ba, diyan po sa Senado, at na kung saan ay naitabi itong impeachment, wala po sila nagawa. Tapos, nagkaroon ng pagbabago ng liderato, 'di ba? Natanggal po si Chis Escudero. At nagkaroon po ng bagong majority at minority. Pero yung minority, napakalakas konting kibot lang pwede magbago po ng liderato diyan po sa Senado. So, yan lang po binabanggit ho natin, mga kababayan. Talagang, talagang masama po, may kumisan pag masama ang hangarin, nabibisto ho, mga kababayan, hindi po basta-basta pinapayagan ho yan ng Diyos Di po ba? Na siguro kung talagang yung kanilang hangarin, mga kababayan, ay talagang sabihin natin, para sa taong bayan, na halimbawa gusto mong papanagutin ng Vice Presidente at sabihin, hindi, meron kang nilusay na pera ng taong bayan. Kung talagang taos-puso yung kanilang yung layunin na mapanagot si VP Sara, palay ko tutuloy yun. Pero hindi. Kasi ang motibo po nila ay matanggal ho si VP Sara. Hindi po ba? Na mawalan po sila ng kalaman kasi pag kukumpitin ho, mga kababayan, talagang Mindanao. Solid ho, 99% siguro. Talagang boboto ho kay VP Sara Duterte. Tapos Bisaya, sige, medyo sila. Pero lamang ho doon nasa 75 o 80%. Ako, pananaw ko lang ho, mga kababayan. Tapos sa Luzon, hati-hati, lalo't na ngayon, si dating Governor Chavit Singson, yan, sa Solid North nga ako tinatawag hindi na solid yan. Mga kababayan, kasi sabi niya, supporta niya si VP Sara Duterte. So, hati-hati. Mga kababayan, ako, pananaw ko rito, kahit na sanib pwersa pa ho, yung iba't ibang mga anti-Duterte forces, mukhang mahihirapan po. Kayo ho, mga kababayan, ano po masasabi niyo rito? May tama ho ba? May punto ho, itong si Professor Ranjit Rai, pero sa aking pananaw, sa akin lang ho, at pagtingin, mukhang mahihirapan po. Kaya ang tanging ho na talagang isa lang po sa paraan na pwede ho na mangyari, ay ang gawin ho ng mga talagang anti-Duterte ay mapatalsik po si VP Sara. Kasi sa February ay pwede na ho sila, Pwede na ho. Kasi yung po sabi ng Supreme Court, di ba, February, pwede na ho silang mag-file ulit ng impeachment laban po kay VP Sara Duterte. Pero sa tingin ko, mahirapan na rin sila makakuha ng sapat na bilang ng mga kongresista na pipirma dito sa impeachment. Bakit ho? Ala ng atit kasi sa mga nakaraan talagang yung iba hong mga kongresista
pumirma dahil sa kailangan ng pondo, bibigyan daw ng pondo At ayon nga, di ba, kay Congressman Chanco, may mga nagsabi na nagbigay ng pondo o kapalit ng pirma, di umano. Kasi gagamitin nila sa election ngayon, hindi yung pipirma mga yan basta-basta. Kasi, alam nyo naman, baka pumirma sila tapos hindi rin nanalo yung impeachment. Kasi mag-ano yan Yung iba, mag-replacing, sige, mauna na kayo. Yung iba, nag-aantay pag may sapat na nabilang, tsaka lang sasama. May mga ganon, mag-aantayan. So, wala, mukhang mahihirapan mga kababayan, sa tingin ko lang Yun lang yung pananaw. So, hindi lulusot. Papalapit na po. February 2026, tapos, pormahan na po ito. Sa ngayon nga mga kababayan, makikita nyo naman talagang yung iba ay medyo lumalambot na po, di ba? Sa pagtrato kay VP Sara Duterte. Anong ginagawa? Sa nakarang budget hearing lang yung sa committee level biglang yung kortesiya ibinigay kagad sa Vice Presidente sa mga nakarang budget hearing wala naman di po ba? So nagpaparamdam na mukhang lilipat ng kampo kasi dito naman sa atin mga kababayan na kapag alam na ito lamado at mukhang mananalo maglilipatan ng mga yan kasi bakit pansariling interest. Yun Okay sige magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating issue ngayon na pinag-uusapan. Ang sabi po ni Professor Rajit Rai ng Okta Research, kung hindi magsasanib puwersa, hindi magkakaisa yung lahat po ng mga kampo na kumakalaban sa mga Duterte, wala. Hindi kayo mananalo at talagang mamayagpag ito pong si VP Sara sa 2028. Ako naman, aking pananaw, kahit na magsama-sama pa yan, mahirapan na po. Kaya talagang ang sinasabi, ang tanging gagawin dapat ay impeachment, patanggal si VP Sara. Kapag na-impeach kasi siya, di ba, at di ba sa House na-impeach, tapos sa Senate, napatalsik siya sa pwesto, madidisqualify siya. Perpetual disqualification. Hindi na siya pwedeng tumakbo sa anumang pwesto sa gobyerno. Ganun po mangyayari. Yun po ang magiging kaparusahan. So, kaya yun. Pero sa tingin ko, makamalabo na rin to impeachment.